Ito ang kuha ng dashcam ni Rachel noong Sabado ng umaga kung saan nag-merge ang lane sa EDSA Mega Mall northbound dahil sa MMDA barrier. Sinenyasan siya ni Senior Inspector Rufino Noog ng HPG para tumigil. Hinarang niya ang kotse at bahagyang sumampa sa hood nito. Nagulat si Rachel sa sumunod na ginawa ng pulis. Yes po! Napreno ho ako, pero wag niyo akong sampalin. Pinapangga mo ako eh, papatayin mo ako. Meron akong dashcam. Tinuturo niyo ako. Nung nandito kayo, hinarang niyo sarili niyo. Pero wala kayong karapatang sampalin ako. Pinapangga mo ako eh. Dahil sa dashcam, ayon kay Rachel, dumistansya si Noog. Nakita niya, parang nag-back off siya. Ang ginawa niya is parang walang nangyari. Eh di nilabas ko yung phone ko, pinicturan ko siya. Inutusan din niya si Noog na magtawag ng ibang pulis. Pinilit din umano ni Noog buksan ang pintuan ng kotse. Sige, pumasok kayo kuya. Sinasabi ko sa inyo. Ay, sige, kuya, pag-isipan niyo yan ha. Kayo unang nanakit sa akin. Kayo unang nanakit sa akin, kuya. O, ngayon natatakot kayo? Naghanap din si Noog ng kasamahan niyang taga-HPG na siya namang humingi ng dispensa kay Rachel. Nung isa is, mag-sorry na lang siya. Sabi ko hindi, baka akala niya, uuwi na lang ako at hahayaan ko na lang yung nangyari. Kapwa nag-akusa si Rachel at Noog at napagkasunduan na sa krame sila mag-uusap. Sumakay pa sa kotse ko. Sabi ko, hindi mo ko hinuhuli. Ikaw ang iko-complain ko. Sabi ko, at ang kapal naman ng mukha mo. Sabi ko, nasa kotse na kita para sigaw-sigawan mo ko. Pagdating sa HPG headquarters, nag-iba na raw ng tono si Noog matapos kausapin ng kanya mga kabaro. Sabi niya, pasensya na, siguro dala na rin ng trabaho, init. Naintindihan ko naman. Tumanggi rin si Rachel sa mungkahi ng mga pulis na pumirma sa kasunduan na pinatawad na niya si Noog. Ayaw din daw nila ibigay ang kanilang mga ranggo at detalye kay Rachel. Paulit-ulit lang sila na humihingi na sila ng paumanin, ganyan, na sana wag na lang po itong palakihin. Dahil sa trauma, inireklamo ni Rachel si Noog sa Anti-Organized and Transnational Crimes Division ng NBI ng kasong physical injury, slander, oral defamation at kasong administratibo. Umiiyak na ako noon. Hindi sa takot, kundi sa galit. Kasi hindi ko matanggap na gano'n yung nangyari. Hinanap ng news team si Noog sa EDSA pero pinatawag na raw siya sa headquarters para imbestigahan. Sa paliwanag na ibinigay niya sa HPG, itinanggi niya ang pananampal. Tinapik daw niya ang mukha ni Rachel para magising dahil mukha raw siyang inaantok. Nakatakda naman siyang ipatawag ng NBI. Nico Bawa, ABS-CBN News.